Ito mga kaparakoy, ang Redmi Turbo 4 Pro at ito yung inaasahan nating magiging Poco F7 ngayong 2025. Ngayon, tara, pag-usapan at i-unbox natin. Inside the box, makikita agad natin dito yung ating user manual. Nandito na rin yung ating included jelly case. Sumunod naman dyan is yung ating mismong Redmi Turbo 4 Pro, and as you can see, maganda and also kulay white yung napili natin dito. And then sumunod naman dito is yung ating charging cable and also yung ating charging brick. And that's pretty much it mga kaparakoy. At ito na nga ang Redmi Turbo 4 Pro. Bale, meron tong solid na build quality. Naka-glass front, aluminum frame, glass back, at naka-IP68 rating na din. Balimatic na pang mid-range to flagship level na build. Pagdating naman sa looks neto, first impression ko, nakita ko agad or nahalata ko agad dito yung kanyang rounded edges. Medyo may pagka-premium yung dating and also feel dahil mas maganda na siyang hawakan at the same ng iPhone 16 Pro ko, same sila ng shape. Solid din yung display neto dahil may 6.83-inch 120Hz AMOLED display. Actually, not surprising dahil ganyan naman talaga ang mga Xiaomi phones. Pagdating naman sa performance, ginamitan na to ng bagong Snapdragon 8S Gen 4 na for sure gusto nyong malaman kung ano yung pinakakayang gawin nito pagdating sa gaming. Marami kasi nagsasabi na kasing lakas daw to ng 8 Gen 3. Malalaman natin yan sa ating extreme gaming test and full review, kaya abang-abang. And yung isa sa pinaka big upgrade dito ay meron tong 7,550 mAh battery capacity. At ako na nagsasabi sa inyo, napakakunat ng phone na to. Malalaman nyo yan sa full review. May main camera sensor na naka 50 megapixel LYT600. Meron ding 8 megapixel ultra wide camera and then 20 megapixel selfie camera sensor. Kaya kung isa kayo sa interesado sa phone na to, more details sa full review, kaya abang-abang sa Red App.